May mga tao talaga ang unang tingin pa lang nahuhusgahan na natin dahil sa kanilang pananamit, sa bahay na tinitirhan o sa paraan ng kanilang pamumuhay. Pero paano kung ang taong itinuring ng lahat na pulubi at baliw, siya pala ang may pinakamalaking sikretong tinatago? Magandang araw at welcome sa Ink and Secrets. Ako po si Miss Regine at ito ang kuwento ng isang babaeng simpleng tumulong lang sa isang matanda. Hindi niya alam na babaguhin pala nito ang buong buhay niya. Hi Miss Regine. Pwede niyo po akong itago sa pangalang Elise. 27 taong gulang ako at isa akong licensed physical therapist. 3 taon na akong nagtatrabaho sa isang rehabilitation center sa Batangas. Hindi kalakihan ng sahod pero sapat para mabayaran ko ang renta, pagkain at gamot ng nanay kong may arthritis. Bata pa lang ako, iisa nang tinuturo ng mama ko. Anak, kung may pagkakataon kang tumulong gawin mo, hindi mo man mabago ang buong mundo, baka mabago mo naman ang mundo ng isang tao. Hindi ko alam na darating ang araw na mismong ang mga salitang yon ang babalikan ko. Isang Sabado ng hapon, maaga akong nakauwi mula sa trabaho. Pagod na pagod ang katawan ko, kaya dumaan muna ako sa maliit na bakery para bumili ng pandesal. Habang naglalakad pa uwi, napansin kong maraming taong nakatingin sa kabilang kalsada. May isang matandang lalaki doon. Payat, luma ang polo, kupas ang pantalon at halos punit na ang tsinelas. Naglalakad siya habang may dalang 2 supot ng grocery. Bigla siyang natisod. Nagkalat ang mga dilata at gulay sa kalsada. Akala ko may lalapit agad para tulungan siya. Pero wala. May ilan pang natawa. Hayaan mo na yan. Araw-araw namang nandyan ang matandang baliw na yan Matigas ang ulo niyan. Napakunot noo ako. Baliw? Hindi naman siya mukhang nananakit. Mukha lang siyang pagod. Huminga ako ng malalim at saka ako tumawid. Tay, okay lang po ba kayo? Nagulat siya nang may pumansin sa kanya. Mabilis siyang yumuko. Ayos lang. Ako na. Pero nagsimula na akong pulutin ang mga nagkalit ng pinamili. Ako na po. Hayaan niyo na po. Isasamahan ko na po kayo. Wag na. Marumi ako. Ngumiti ako. Wala pong taong nadudumihan dahil lamang tumulong. Natigilan siya. Parang matagal niya nang hindi naririnig ang ganoong klaseng salita. Tahimik kaming naglakad. Napansin kong halos 5 minuto na wala pa rin siyang imik. Hanggang sa ako na ang unang nagsalita. Dito lang po ba kayo nakatira? Tumango siya. Nang marating namin ang bahay, halos hindi ako makapaniwala. Isa itong lumang bahay na kahoy. Kupas ang pintura. May tumutulong tubig sa bubong. At ang bakuran, halatang matagal nang walang nag-aalaga. Napaisip ako, kung ganito kahirap ang buhay niya, paano siya nabubuhay mag-isa? Pagkababa namin ng grocery, bigla siyang nagsalita. Salamat. Ngumiti lang ako. Walang anuman po yun. Pero bago ako tuluyang makaalis, may isang kapitbahayng lumapit sa akin. Ikaw ba ang tumulong kay Mang Isko? Opo. Naku iha, huwag kang masyadong mabait dyan. Baka ikaw pang mapahamak. Bakit naman po? Luminga muna siya sa paligid bago bumulong. May kakaiba kasi sa matandang iyan. At doon na nga nagsimula ang lahat. Kinabukasan, maaga akong nagising dahil day off ko. Plano ko sanang maglinis ang apartment at maglaba. Pero habang bumibili ako ng gulay sa palengke, may napansin akong pamilyar na tao. Si Mang Isko. May bitbit na naman siyang maliit na supot. Mukhang 2 pirasong tinapay at isang tray ng itlog lamang ang binili niya. Tahimik lamang siyang naglalakad. Nakayuko. Parang ayaw makipagtinginan sa kahit na sino. Hanggang sa mapadaan siya sa waiting shed. Doon nakatambay ang 4 na binatang nakita ko rin kahapon. Mga nasa 20 anyos.
Halatang walang ginagawa kundi maglaro ng baraha at manigarilyo. Ayan na, Sigaw ng isa. dumaan na naman si Lolo. Nagtawanan silang lahat. Napahinto ako. Hindi maganda ang kutob ko. Bigla nilang hinarangan si Mang Isko. Lolo, libre mo naman kami oh. Wala akong ekstrang pera. Para sa pagkain ko lamang ito. Ngunit tila mas lalo pa silang natuwa. Isa sa kanila ang mabilis na umagaw sa supot. Uy, may pandesal. May itlog pa. Parang mga batang nagtatawanan silang nagpasahan ng supot. Huwag. Pakibalik ang yan. Pagkain ko na lang yan eh. Pero lalo lamang silang tumawa. May isa pang kumuha ng isang itlog. Saka to inihagis si Ere na parang bola. Saluhin mo. Catch. Napapikit si Mang Isko. Hindi na siya lumaban. Hindi rin siya sumigaw. Nakayuko lang siya. Parang sanay na sa gantong pagtrato. Doon na ako napuno. Hoy! Malakas kong sigaw. Lahat sila'y napalingon sa akin. Anong ginagawa niyo ha? Ate, huwag kang makailam. Ay, sige na nga. Boyfriend mo ba si Lolo? Mas lalo silang nagtawanan. Lumapit ako. Isa uli niyong mga kinuha ninyo. Seryoso ako. At kapag hindi, ha? Anong gagawin mo? Kapag hindi, tatawag ako ng barangay. Sandaling natahimik ang grupo. Halatang hindi nila inaasahan na may papalag. Nag-click pa ako ng screen ng cellphone ko. Sige, last warning. Maya-maya, napairap ang lalaki. Arte. Ibinalik niyang supot, pero 3 na lamang natitirang itlog. Basag-basag pa ang 2. Napailing silang 4 bago tuluyang umalis. Nanginginig ang mga kamay ko sa galit. Paglingon ko kay Mang Isko, tahimik lamang niyang pinupulot ang mga nabasag na itlog na parang wala lang. Parang normal lamang lahat. Lumuhod ako para tulungan siya. Tay, bakit niyo naman po sila hinahayaan? Mga bata pa sila. Magtatanda rin. Napahinto ako. Imbis na magalit, ipinagdarasal pa niyang mga taong nang api sa kanya. Hindi ko alam kung saan siya kumukuha ng ganong kabait na puso. Pagdating namin sa bahay niya, inabot ko sa kanyang supot. Tay, bukas sasamahan ko ulit kayo mamalengke. Huwag na. Abala lamang ako sa'yo. Hindi po, mas magiging panatag lang ako pag ganun eh. Sandaling niya akong tinitigan pagkatapos ngumiti rin siya. Sa unang pagkakataon, nakita kong gumaan ang mukha ng matanda. Lumipas ang halos 2 linggo. Araw-araw ko pa rin dinadala ng pagkain si Mang Isko kapag may sobra akong baon. At araw-araw niyang sinasabing parehong linya. Hindi mo na kailangang gawin to, Iha. Ngumingiti lang ako. Okay lang po, marami naman po akong baon. Hindi niya alam. Minsan ako na mismong nagtitipid para lamang may maibigay sa kanya. Pero hindi nagtagal, parang ako naman ang sinubok ng buhay. Isang Lunes ng umaga, pinatawag kaming lahat sa conference room. Nandun ang manager at halata sa mukha niyang hindi magandang balita. Due to financial restructuring, magkakaroon tayo ng temporary layoff. Parang huminto ang mundo ko. Isa ako sa mga napili. 3 buwan. 3 buwan akong walang trabaho. May assurance na makakabalik kami kapag maayos ang sitwasyon. Pero ang problema, paano naman ang 3 buwan? May renta akong binabayaran. May gamot pa si mama. At may mga bayarin na hindi naman pwedeng sabihing sandali lang dahil wala muna akong trabaho. Pag uwi ko, halos hindi ako nakatulog kakaisip. Kinabukasan, nagsimula agad akong maghanap ng mga papapasukang trabaho. Nagpasa ako ng resume sa iba't ibang klinik, sa rehabilitation centers, kahit receptionist. Pero wala, lahat puno. May ilan pang nagsabing tatawagan ni lamang daw ako. Pero alam kong malabo na yun. Dumating pa sa puntong sinabi ko sa sarili ko na kahit waitress, papatosin ko na. Basta may uwing pera. Isang hapon,
may nakita kong hiring na restaurant sa downtown. Hindi yun sosyal pero kilala sa lugar. Pagpasok ko, mahigpit kong hawak ang folder ng resume ko. Lumapit agad ang receptionist. Good afternoon ma'am. May hiring po ba kayo ng waitress? Mag-e-inquire lang sana ako. Sandali lang po ha. Habang hinihintay ko ang manager, napalingon ako sa VIP section ng restaurant. Doon parang tumigil ang oras. Napalakas ang pintig ng puso ko. Hindi maaaring siya yun kaya muli akong tumingin At hindi nga ako namamalik mata. Si Mang Isko iyon pero hindi ito ang Mang Iskong kilala ko. Wala na ang kupas na polo. Wala na ang lumang tsinelas. Nakaayos siya, naka-dark gray na suit, maayos ang buhok, malinis, at may mamahaling relo pa sa kamay. Sa harap niya, may isang lalaking nasa 30 anyos, naka-formal attire din. Halatang edukado at mukhang abogado. May mga dokumentong nakalatag sa mesa habang seryoso silang nag-uusap. Hindi ako makagalaw. Hanggang sa biglang tumayo ang lalaking kasama niya. Magalang itong inalalayan si Mang Isko. Ready na po tayo, Lo. Lolo? Nanlaki ang mga mata ko. Ibig bang sabihin magkamag-anak sila? Habang naglalakad palabas, nagtagpo ang mga mata naming dalawa ni Mang Isko. Akala ko magugulat siya, pero hindi. Ngumiti lang siya. Yung parehong ngiti na lagi niyang ibinibigay sa akin kapag dinadalan ko siya ng pandesal. Pagkatapos marahan siyang tumango na para bang sinasabing salamat sa lahat. Hindi ako nakapagsalita. Ngumiti lang siya at tuluyan ng lumabas ng restaurant kasamang lalaking tinawag siyang lolo. Naiwan akong nakatayo, nakaawa ang bibig. Halos hindi ko marinig ang receptionist na tumatawag sa pangalan ko. Ma'am? Ma'am? Po? Pwede na po kayong pumasok. Hinihintay na po kayo ng manager. Tumango lang ako. Pero ang isip ko, nasa iisang tanong lang. Sino nga ba talaga si Mang Isko? At bakit ang matandang inaakalang baliw at pulubi ng buong bayan ay kumain sa VIP room ng isa sa pinakamahal na restaurant sa lungsod? Kasamang isang lalaking mukhang kilalang abogado. Kinabukasan hindi na ako mapakali. Paulit-ulit sa isip kong nakita ko kahapon si Mang Isko o kung sino man talaga siya. Hindi tugma ang lahat. Paano naging pulubing isang taong kayang kumain sa VIP room ng mamahaling restaurant? Paano siya nagkaroon ng apong mukhang abogado? At bakit niya hinahayang alipustahin siya ng buong bayan? Pagkatapos kong uminom ng kape, agad akong nagtungo sa bahay niya. Pero pagdating ko, natigilan ako. Walang tao. Nakasara ang bahay. May malaking kandado ang pinto. Sakto namang napadaan ng kapitbahay. Hinahanap mo ba si Mang Isko? Opo. Kaninang madaling araw pa umalis. Wala kaming alam kung saan. Napabuntong hininga ako. Maglalakad na sana ako pauwi nang may isang itim na Mercedes-Benz ang dahan-dahang huminto sa harap ko. Napaatras ako. Unti-unting bumukas ang tinted na bintana at halos malaglag ang bag ko nang makita ko ang lalaking naroon. Iyon ang lalaking kasama ng Mang Isko kahapon. Miss Elise? Opo. Good morning. Ako si Attorney Gabriel Villanueva. Apo ako ng matandang kilala mo bilang si Mang Isko. Pasensya na kung ginulat kita pero gusto kang makausap ng lolo ko. Ako? Wala kang dapat ipag-alala. Mabait naman ako Hindi ko napigilang matawa. Sa isip-isip ko, mukha palang mabait na. At aminado akong yummy rin. Napailing ako sa sarili ko. Elise, focus. Hindi naman ako nakaramdam ng kahit anong kaba. Ewan ko ba? May kung anong nagsasabing mapagkakatiwalaan ko siya. Kaya sumakay ako. Habang bumabiyahe, tahimik lamang kaming dalawa. Hanggang ako nang unang nagsalita. Attorney po talaga kayo? Yup. Corporate lawyer. Ikaw? Physical therapist. Nabasa ko nga sa file. File? Mamaya mo nilang malalaman.
Lalo tuloy akong nalito. Makalipas ang halos 30 minuto, pumasok kami sa isang napakalaking subdivision. Isa-isang bumukas ang matataas na gate hanggang sa huminto kami sa harap ng isang mansyon. May 3 palapag, napakalawak ng hardin, may fountain sa gitna, may 2 luxury cars na nakaparada. Napalunok ako. Attorney, tama po ba tayo ng bahay na pinuntahan? Yup, ito ang bahay namin. Sandali, hindi ba talaga mahirap si Mang Isko? Wala pong mahirap na Mang Isko. Lolo Renato lang. Pagpasok namin, mas lalo kong namangha. Napakalawak ng sala, may grand piano, mga paintings, at napakataas ng kisame. Para bang nasa hotel ako, hanggang sa may narinig akong isang pamilyar na boses. Elise! Napalingon ako at nakita ko siyang pababa ng hagdan. Maayos ang suot niya at tuwid na ang tindig. Hindi ko siya halos makilala. Pasensya ka na. Ngayon mo lamang nakilala ang tunay kong pangalan. Ako si Renato Villanueva. Hindi Isko. Nanlaki ang mga mata ko. Isa siyang Villanueva, ang apelidong madalas kong marinig sa balita. Ang isa sa pinakamayayamang pamilya sa buong probinsya. Napaupo ko sa sofa. Pakiramdam ko hindi na kinakaya ng utak ko ang mga nangyayari. Napatawa si Mang Isko. O mas tama palang sabihin, Mang Renato. Naguguluhan ka ba? Sobra po. 2 taon. 2 taon akong namuhay bilang isang ordinaryong matanda. At kung tatanungin mo kung bakit, iyon ay dahil may hinahanap ako. Ano po yun? Tao. Tao na marunong tumulong at wala siyang makukuhang kapalit. Alam mo ba kung ilang daang tao ang dumaan sa harap ko sa loob ng 2 taon? Libo-libo na. At halos lahat tumatalikod. May iba pang nangiinsulto. May nambato, nagnakaw, nanloko. Pero ikaw lang ang paulit-ulit na bumalik. Kahit akala mong pulubi lamang ako, at ikaw mismo ay nagtitipid, at wala kang inaasahang kapalit. Alam mo ba kung bakit ko ginawa lahat ng yun? Umiling ako. Napangiti siya. Pagkatapos ay tinuro niyang apo niyang tahimik lamang na nakatayo sa gilid. Si Attorney Gabriel. May isa na lamang kasi akong hiling bago ako tuluyang tumanda at mawala. Gusto kong mahanapan ng mapapangasawa ang aking apo. Halos mabilaukan ako sa iniinom kong tubig. Ano po? Tumawa si Gabriel habang napapailing. Lo, sinabi ko nang huwag niyo munang ibubunyag agad. Lalong lumawak ang ngiti ni Mang Renato. Sa loob ng 2 taon, isa lang ang pumasa sa pagsubok ko. At sa tingin ko, ikaw ang babaeng matagal ko nang ipinagdarasal para sa aking apo. At sa sandaling yon, pakiramdam ko mas nakakagulat pa pala ang plano ng matanda kaysa sa katotohanang isa siyang bilyonaryo. Hindi ko talaga inaasahan ang mga sumunod na nangyari. Kung may magsasabi lamang sa akin ilang buwan ang nakalipas na ang matandang tinulungan kong pulutin ng mga itlog sa gitna ng kalsada ay isa pa lang doon ng isa sa pinakamayamang pamilya sa probinsya. At ang apo niyang akala ko'y simpleng abogado lang ay magiging pinakamahalagang tao sa buhay ko. Siguro tatawa lang ako. Pero minsan, mas magaling talagang magsulat ng kwento ang buhay kaysa sa ating mga plano. Hindi naman naging instant ang lahat. Hindi rin agad kami naging magkasintahan ni Gabriel. Nagkaroon kami ng pagkakataong magkilala, lumabas, nagkwentuhan. Natuklasan kong sa kabila ng yaman nila, napakasimple niyang tao. Hindi siya mayabang, hindi siya mahilig magyabang ng pera. Mas gusto pa nga niyang kumain sa karinderya kaysa sa mamahaling restaurant. At ang pinaka nagustuhan ko sa kanya, pareho kami ng paniniwala na ang halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa laman ng bangko, kundi sa laman ng puso. Habang tumatagal, mas lalo kong naiintindihan kung bakit ganun ang ginawa ng lolo niya. Hindi pala siya naghahanap ng magandang babae. Hindi rin mayaman, maski sikat. Ang hinahanap niya
ay isang taong marunong tumulong kahit walang nakakakita. Isang taong hindi nagbabago ang pagtrato kahit pulubi ang kaharap. At isang taong pipiliin ng kabutihan kahit walang kapalit. Isang gabi, habang naglalakad kami ni Gabriel sa hardin ng mansyon, bigla siyang huminto. May nilabas siyang maliit na kahon sa bulsa. Napahawak ako sa bibig ko. Gabriel. Nung una, ayoko talagang sundin ang plano ni Lolo. Pakiramdam ko kasi, hindi tama na para bang sinusubok ng mga tao. Pero nang makilala kita, naintindihan ko kung bakit niya ginawa yun. Elise, hindi ko alam kung naniniwala ka sa tadhana. Pero kung hindi ka natanggal sa trabaho mo, kung hindi ka napadaan sa kasadang yun, kung hindi mo tinulungan ng isang matandang akala mo'y pulubi, hindi kita makikilala. Will you marry me? Hindi ko na napigilan ang mga luha ko. Paulit-ulit akong tumango. Oo, Gabriel. Sa gilid ng hardin, tahimik kaming pinapanood ni Don Renato. Punong-puno ng saya ang kanyang mga mata. At nang mapansin niyang nakatingin ako sa kanya, kumindat pa siya. Napatawa na lang ako habang umiiyak. Ngayon, abala na kami sa paghahanda ng kasal. Minsan napapangiti na lang ako kapag naaalala ko ang unang pagkikita namin ni Mang Isko. Yung matandang inagawa ng itlog at tinapay. Yung matandang halos walang pumapansin. Hindi ko akalaing siya pala ang magiging dahilan kung bakit natagpuan ko ang taong makakasama ko habang buhay. Hindi mo kailan malalaman kung sino ang tunay na mayaman. May mga taong simpleng manamit pero napakayaman ng puso. At meron ding mayaman sa material na bagay pero kapos sa kabutihan. Kaya wag nating sukatin ang halaga ng isang tao sa kanyang itsura o estado sa buhay. Dalang kabutihang ginagawa natin sa iba kahit walang kapalit. Minsa'y bumabalik sa paraang hindi natin kailanman inaasahan. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Kung nagustuhan niyo po ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-comment at mag-subscribe sa Ink and Secrets para sa mas marami pang mystery, drama at heartwarming stories na may mga plot twist na siguradong magugulat kayo. Ako po si Miss Regine at tandaan na ang pinakamagandang biyaya sa buhay ay madalas dumarating kapag tumulong tayo ng walang hinihintay na kapalit. Hanggang sa susunod na lihim, dito lamang sa Ink and Secrets.